unang tanong, Opo. mabilisan, si ano po, si Senator Alan Peter Cayetano, kiniklaim pa rin niya na siya pa rin ang Senate President. And then, ang kanyang mga sinasabi ay, Senator Gatchalian, wag kang magpagamit sa Malacanang at sa iyong mga kasamahan. At meron daw pong itong Senado na ito ay tawag dito, basically ang gusto niya pong ipunto ay magiging rubber stamp na Malacanang kapag ka nagsunod-sunuran. Ano nga ho ba talaga? Nakikialam ho ba ang Malacanang sa problema ng Senado at tama ho bang pag-isipan na ang Malacanang ang nagpapatakbo ng Senado? Unang-una, Nimpa and Isa, kung nakikialam ang Pangulo, hindi magkakagulo sa Senado. Kung nakikialam ang Pangulo, hindi magkakaroon ng putukan at lock and load order noong May 13. Kung nakikialam ang Pangulo sa Senado, hindi makakatakas o makakalabas ng Senado si Senator Bato. Dapat na aresto na. Lahat ng kaguluhan sa Senado, yan ay utos o may permiso ni Senator Alan Cayetano. Ang lahat ng nangyari dyan, pati yung, sabi natin, pati tutukan, pati yung pagboboykot, hindi po yan dikta ng Pangulo. Kagagawan po nila yan. So wag niya pong ipahid ang kasalanan niya o ang pagkukulang niya sa Pangulo. Dahil lahat po yan ay ginusto po niya at yan po ay kumbaga yung Senado at the time na nagkagulo, siya po yung pinaka-leader, siya po yung Senate President. So sa atin lang po, ang gusto niya po kasing iparating sa mga kababayan natin, siya po ang pinakamalinis at siya po yung pinakawalang dungis. Samantalang lahat po ng kaguluhan na yan, ay sa kanya po nagsimula. Hindi po totoo na nakikialam ang Pangulo sa Senado dahil naniniwala ang Pangulo at respeto po yung separation of powers. Sabi nga po natin, kung nagdidikta ang Pangulo, walang gulo sa Senado. Opo. Kasi Undersecretary Castro, meron pong binanggit si Senator Alan Cayetano na nagpunta raw sa Malacanang a new majority block. Meron ho ba kayong information na ganun pong narinig? Wala po tayong nakukuha pang ganyang informasyon. Siguro yan lang po ang nais niyang iparating at gawing naratibo para nga ibintang sa Malacanang ang lahat na nangyayari sa Senado. Pero sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo sa lahat ng sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Tandaan po natin, nung kagabi po siya ay nag-live stream. At sabi niya po, kung hindi totoo ang kanyang mga sinabi at siya nagkakamali, ituring na lang. Kalimutan na lang ang kanyang sinabi at ituring na basura. So doon pa lang inaamin niya na wala siya mga ebidensya. So saka po, kinikilala na po ang bagong liderato. Sa pangunguna po ni Senator or Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At kinilala na rin po ito ng HOR, ng House of Representatives. At karamihan po, pati po ang IBP na pinamumunuan po or organization po ng mga lawyers. Pati yung mga dating Senate Presidents ay kumikilala na po na valid yung naging session ng June 3. So, wag na po niyang ipilit. Kasi parang wala na pong kumikilala sa kanyang liderato. Ma'am, bilang recognized po ng Malacanang ang Gatchalian acting Senate Presidency, may directive po ba ang Malacanang sa executive offices o automatic na po dapat halimbawa nagpatawag ng pagdinig o nawag kilalanin yung pong pagpapatawag ng Cayetano Block? Ano po yung directive tsaka yung pagdating sa budget kasi magre-release po ng pondo para sa Senado ang executive department, ma'am? Sa ngayon po, wala pong kikilalanin ang palasyo, walang kikilalanin ang ehekutibo, kundi po ang liderato lamang po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano po makikipag-ugnayan, kung hihingi po sila ng special session, makipag-ugnayan lang po sila sa Pangulo dahil kinikilala po sila. Opo. Kayo po, ano pong mensahe ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano? Marami po nagsasabi, huwag naman kapit tuko sa pwesto. Ngayon po, ang kailangan ng bayan ay ang totoong leader, totoong public servant. Hindi sisilbihan ang sarili, hindi sisilbihan ang interes ng mga kaalyado. So, siguro ngayon yung tamang panahon na magpakabayani. Ayun po. With that po, ma'am, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming tawag. Thank you, ma'am. Short but sweet. Thank you so much po. Maraming salamat Nimpa and Iza sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mabilisan lang.